Kinakabahan ako guys kasi first time kong mag-commute at ang aking asawa ay may trabaho kaya hindi niya ako masasamahan sa aking GP appointment. Let's just hope na hindi talaga ako lumagpas guys. Is this going past School Bro? School Bro? School Bro. Yeah. I can. Thank you. Dahil first time ko mag-commute mag-isa, medyo nagwo-worry yung asawa ko kasi nga baka maligaw ako. Though self-explanatory naman kasi may Google Map, yung problema ko kasi dito is yung bus stop kasi yung mga bus stops nila walang pangalan so hindi mo makikita kung anong location ka na unless you'll be using the Google Map. Though nagpunta naman na kami dito before, so medyo natandaan ko na yung pag malapit na siya. Usually kasi, ang problema sa akin, if I'm with my husband, I don't care about yung mga dinadaanan kasi alam ko na siya yung bahala. Siya yung magpe-press ng stop button kung pababa na kami. 'Di ba? Feeling Disney princess. At sa sobrang pag-worry nga niya, nag-schedule siya ng earlier shift, like an hour early ng shift niya, para makauwi siya ng 1 hour earlier, para masundo ako sa clinic. O, diba? Feeling Disney princess yan. At saka, panay ang message niya kasi nung paalis na ako ng bahay at nakasakay na ako ng bus, malapit na siyang mag-out ng work niya. So, miyak-miya talaga ang check kung nasa na ako, kung malapit na ba ako. Tapos, ina-update niya ako kung yung road na dadaanan. May pa-screenshot pa yun at may pa-arrow, o, diba? Feeling niya talaga mawawala ako. Wala kasi ditong taxi at saka Grab. As compared sa Pilipinas, diba, pag nawawala ka na, mag-taxi ka lang or mag-Grab ka, makakauwi ka. So, dito kasi bus. So, wala akong mapaparang taxi dito. At saka, kung meron man, Diyos ko, siguro napakamahal. So, ang gagawin ko sa GP ngayon is magpapaschedule ako sa mga specialist at saka yung general check-up, yung parang physical exam sa Pilipinas na ginagawa ko nung nag-work ako. So, mga ganong eksena. And then later on, hihintayin ko lang dun yung asawa ko. Most likely, pagdating ko doon or while I'm traveling going sa GP, magta-travel na rin siya papunta dun sa GP. Pero kasi medyo mas malapit ako sa GP as compared to him. Sa kabilang side kasi siya. So, siguro, pagdating ko doon, mga ilang minutes lang, mga 15, 10 minutes, ando na rin yung asawa ko. Napaka-thankful ko talaga sa asawa ko, napaka-maalaga, at saka, lalo na sa mga ganyan lugar, alam niya kasi na hindi ko alam. So, minimake sure niya na hindi ako mawawala. At saka, kahit na hindi siya pala gamit ng cellphone sa trabaho niya, minimake sure niya na naka-open yun. So, once nag-message ako, makakapag-respond siya right away. O, diba? Iba talaga ang alagang AFAM, kaya masasabi ko na tama ang aking desisyon at saka worth it ang mga LDR years naming dalawa. Finally, hindi ako naligaw at nakarating ako sa aking destinasyon at nakababa ako sa tamang bus stop. Salamat Google Map! At while nasa bus ako, ang dami kong napagmuni-munihan. Katulad na lang ng difference ng bansang to sa Pilipinas. I'm proud to be a Filipino pero pag nakapunta ka kasi sa ibang bansa,
sobrang laki ng difference. Kasi dito, sobrang disiplinado yung tao. Siguro, ang kulang lang talaga sa Pilipino is disiplina. Kung disiplinado tayo, siguro magiging ganito din kaganda yung Pilipinas. Kahit na hindi na malamig. Pero, sobra, yung mga tao, walang masyadong tambay sa labas, sumusunod sa tamang lagay ng basura, sa traffic, ang laki talaga ng difference. So, since malapit na ako sa clinic, later na tayo magkwentuhan ulit. Pauwi na kami and we're just waiting for our bus to arrive. And yun lang. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to like and subscribe to my channel. Paalam!